Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Happy New Year po sa lahat. Cancer, maligaya at manigong bagong taon po sa inyong lahat. Una mensahe ni Cancer ay King of Swords. Ayan. So, maybe you need to talk to someone, no? Maaring naghahanap kayo dito ng clarity, naghahanap kayo dito ng parang input, advice sa inyo, yung ganon. And maybe yung makakatulong sa inyo is someone na siguro matured na, no? Emotional na matured na, or maybe matured na by age, maaring ganon. This could be also someone na siguro tulad ng mga boss ninyo, maaring ganon, or maybe parent ninyo, no? Yung mga ganon ba, no? Na marami ng, kumbaga marami ng experiences in life, marami ng alam sa buhay, no? Yung mga ganon ba. So whatever it is that you need, no? Kasi parang ano kayo dito parang you are seeking for wisdom, no? Other people's wisdom, maaaring ganon. Makakatulong yan para sa inyong pagdedesisyon na nagagawin, no? What else for Cancer? We have 6 of Wands. Ayan, so this is a victory energy, no? Magiging matagumpay kayo sa ngayon. Meron ditong tagumpay, may victory kayo na makakamit. It could be in any area of life. Maaring sa trabaho yan, maaring may pagtatagumpayan kayong task sa trabaho, sa negosyo, maaari din ganon, sa relationship, no? Any effort, no? Any area of life na pinag-i-effortan ninyo, nilagyan ninyo ng heart and soul ninyo, ano talaga kayo, naglagay ng atensyon ninyo, yung ganon, dedication, yung mga effort ninyo, no, na nilagay sa sitwasyon na yan ay maaaring mag-pay off na sa ngayon, no. There is tagumpay, there is recognition, no, yung mga ganon ba, kaya magiging parang maha-highlight, kumbaga, kung ano man yung effort na ginawa ninyo dyan sa bagay na yan. Maiilawan na din at mapapansin ang inyong performance, mapapansin ang inyong trabaho na nilalagay sa kung anumang bagay na yan. Kaya this is really a very sweet victory for you kasi finally, masasabi nyo na napansin na din or mapapansin na din ang mga pinaghihirapan ninyo, ang pinagsisikapan ninyo, no? We have King of Pentacles, napakaganda. Ang iba talaga sa inyo dito ay maaaring isang leader, no? Meron na tayong dalawang king. Maaring ang iba sa inyo dito ay nasa mataas na posisyon sa trabaho. Maaari din dito na mga ganong klaseng tao ang makakatulong sa inyo sa ngayon. Maaaring mga boss sa trabaho or mataas ang katungkulan, no? Ang makakatulong sa inyong sitwasyon sa ngayon, no? Maaaring magbibigay sa inyo ng opportunity, magbibigay sa inyo ng advice kung yun ang kailangan ninyo. Yung mga ganon ba, no? Cancer. This could also be financial stability, no? This is also financial stability. This is also financial freedom, financial abundance, prosperity na maaaring parating sa inyo dito, Cancer, no? Maaaring ito na din yung panahon na talagang makakapag-relax na kayo, makakapagpahinga kayo sa sobrang pagtatrabaho kasi maaaring meron ditong opportunity, financial opportunity specifically na maaaring dumating sa inyo that is also going to bring you prosperity and abundance, no? Meron na kayo dito pagkakataon na makaluwag-luwag na kayo pagdating sa pangkaperahang aspeto. We also have the Emperor energy. Ayan, so this is you talaga, maaring kayo yung mapopromote dito into a leadership role. Maaari din naman na you already are is a leader, you know, maaaring nasa posisyon na talaga kayo na kumbaga influential na kayo, no? Maaaring nasa managerial position na ang posisyon ninyo sa trabaho. Maaari din naman na isa na kayong manager,
supervisor, maaaring gano'n. Yung meron na kayong say, kumbaga, may influensya na kayo, no? Na malakas pagdating naman sa lugar na pinagtatrabahuan ninyo, no? For others of you naman, Cancer, this is you focusing on on stability, no? Maaaring ang iba sa inyo dito is going to do anything and everything in your power to lay a solid foundation in terms of your money, career, and finances. Kaya most likely, siguro talaga meron ng parating na pera dito sa inyo, merong parating na financial opportunities sa inyo, financial blessings na yun ang pagsisimulan ninyo para makapag-lay na kayo ng solid foundation in terms of your money, career, and finances. And in terms of finances naman, for the long term ito, no, na usapin. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Scorpio, we have a Two of Swords. Ayan, so maybe nalilito kayo ngayon kung ano ang gagawin ninyo, anong choice ang pipiliin ninyo, yung mga ganon. Kasi you are in, nasa indecisiveness energy kayo sa ngayon, ano? Iba sa inyo, Scorpio, maaaring tinitimbang-timbang nyo pa, no? Kung ano ang mas makakabuti para sa inyong sitwasyon, ano ang pipiliin ninyo dito, that is what you are going to, decide, 'di ba? Ngayon, malabo pa, no? Malabo pa ang sitwasyon sa inyo. You can't find the heart of the situation yet, kaya parang sinasabi ninyo na, teka lang, hindi muna, atras muna ako, hindi muna ako magdedesisyon. I need to know more. I need more details. I need more information para kayo ay makapag-desisyon. So, what else? We have Queen of Swords. Ayan, you're getting the clarity that you need, no? Kung anong kailangan ninyo dito na kalinawan sa isip, mga impormasyon na makakatulong sa inyo para mas malinawan ang inyong sitwasyon, yan ay matatanggap ninyo. Yan ay makukuha ninyo, Scorpio, no? Kaya good luck po sa inyo. Also, this is a reminder for you to speak clearly, to communicate clearly, lalo doon sa mga Scorpio na meron kayong mga transactions na gagawin. Meron kayong mga usapin na nadadaluhan, no? May job interview, maaring mga ganun din, no? Speak clearly, communicate clearly and effectively, dahil yan ang magiging susi sa tagumpay ninyo dyan sa pakikipag-usap, no? Ayan ang, lalo na kung may mga importanteng transaction yan, mga negotiation, mga ganon. Napakahalaga, no, na maging straightforward ka. Do not waste your time and also the time of other people. Napakalaking bagay niyan. Isa pa, straight to the point. Dapat pag nagsasalita, no, para nang sa gayon, mas ma-appreciate kayo ng kausap ninyo dahil you're not wasting any of their time, no? Straight to the point kayo makipag-usap, no? So, communication, communicate effectively and efficiently dito ang ganap ni Queen of Swords para sa inyo. We also have Four of Pentacles. Ayan, so maybe yung mga transactions na gagawin ninyo is related to pangkaperahan. Maybe that is investment, no? Maring investment area ito na kailangan ninyong gawing pakikipag-usap, no? Maaring may transaction din kayo financially dito for some of you, Scorpio. Ayun din ang napipick up ko dyan. For others of you, ang ano sa inyo dito, ang advice sa inyo dito is manage your resources wisely, no? Maliit man o malaki ang hawak ninyong pera, napakahalaga na i-manage ninyo yan ng tama para nang sa gayon, alam mo yan, yung hindi basta-basta mawawala or hindi ninyo magagastos for
things na hindi naman necessary or hindi naman yun ang priority, no? Maaring ganon ang ganap dito for some of you. For others of you, talagang maaring nagbabalak siguro or nagsisave siguro kayo ng money ninyo for investment, no, in the future or sa ngayon, or maaari din na you are saving money for retirement, you're saving money for your children, education, maaring ganon, no? So what else? We have Three of Swords, and this is heartache, no? This is heartache, this is heartbreak. This could be related to money, no? Maaari din na related ito sa isang relationship ninyo with your person. Maaaring yung person ninyo nakasakit ng inyong damdamin, nasaktan kayo dito in a way. Maaari din na kaibigan ninyo to or kapamilya nito, and most likely yung heartache na to is may money involved, no? May money involved. Maaring meron ditong nanloko sa iyo pagdating sa kaperahan, may mga kasinungalingang ginawa, maaring nagalaw ang inyong savings dito ng kung sino man, kaya talagang nasaktan kayo dito ng todo. Umiyak kayo, sumigaw, alam mo yon, talagang broken ang puso ninyo dito because maybe hindi ninyo sukat akalain na magagawa ng taong ito and kung ano man ang nagawa niya, no, na para saktan ng inyong kalooban, ano, Scorpio. So yun ang ganap dito for some of you, but you know, it will heal them, you know, it will just take some time, no, bago mag-heal totally ang puso ninyo. But you know what, just go with the flow of life, just surrender to the natural ebb and flow of life, nang sa gayon, mas mapagaan ang inyong kalooban, mas matulungan ka ng divine universe na maging lighter ang iyong pinagdadaanan, and eventually, when the right time comes, you will be healed, no? You will be healed. So, good luck, Scorpio, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. For Pisces, we have Knight of Swords. Ayan, things are going to speed up from here on, Pisces. Kaya, napakagandang energy ito. Lalong-lalo na kung nanggagaling kayo sa sitwasyon na medyo may mga blockages, may mga na-delay, na mga ginagawa kayo, or may mga sitwasyon dito wherein natigil, no? Kung ano man ang inyong mga pinoproseso, yung inyong mga ginagawa, yung mga gano'n, no? Now, that will be lifted, no? Kung ano man ang mga blockages dyan, stagnant energy, that will be lifted, and things will start to progress ulit, no? Things are going to start moving muli, no? Kaya, magiging mas maayos na ang lahat dito. Tatakbo ng muli, kumbaga, ang gulong ng palad, no? Yung gano'n. So, what else? We have Five of Swords, and maybe nalilito kayo. May conflict, internal conflict siguro dito. Ang iba sa inyo, maybe, na ngayon, dahil siguro nagsabay-sabay ang mga gagawin ninyo na pending, no? Nagsabay-sabay siguro, kaya ngayon maybe you are having internal conflict ngayon kung ano yung uunahin ninyo, no? Maaaring sumasakit na ulo ninyo kakaisip which one I'm going to prioritize sa ngayon, which one I'm going to start, which one I'm going to do, no? Maaaring ganon ang ganap. So what else? We have Five of Wands. Ayan. So we have 2 fives na, no? Five of Swords, Five of Wands, and 5 represents change. Kaya magnified dito sa reading ninyo ang energy ng change. Kaya most likely malaking pagbabago ang maaring mangyari dito sa buhay ninyo. It could also be na hindi lang isang parte ng buhay ninyo magkakaroon ng pagbabago din dito, but maybe meron pang ibang mga areas, no, na magbabago din. So for Five of Wands naman, there is meron talaga ditong hindi siguro pagkakaintindihan, no? Maaari din naman na to is between you and another person, or maybe between you and a group of people. This could be family, no? This could be family situation na maaring
hindi sila supportive of you. No, ang napipick up ko dito, maybe may mga gusto kayong gawin na hindi sila supportive of you. Maaring nagtatry sila na i-convince ka dito na wag mong gawin yun, hindi yun ang nararapat mong gawin sa ngayon, that is not the best for you. No, at this time, maaring may mga ganong pananalita kayong naririnig, kaya mas lalo siguro kayong nalilito ngayon because maaaring alam nyo na kung alin mga bagay ang gusto ninyong pagtuunan ng pansin. Nagkakaroon lang kayo ng internal conflict ngayon kung ano ang uunahin ninyo, but maybe around you, no, the people around you are not supportive of you. Maaaring hindi rin sila sa'yo, parang ayaw nila doon sa mga gusto mong gawin ngayon. Maaring hindi sila agree, no, sa'yo na yun ang mga unahin niyo. So, maaaring ganon ang ganap dito for some of you. Or, maaari din naman na imbes na makatulong sila sa'yo, mas lalong nakakagulo sila. It's because iba-iba yung mga sinasabi nila, iba-iba ang opinion nila na napakipakinggan ninyo, iba-iba yung tinatakbo, no, ng mga isip ng mga kasama mo, no, or ng mga people around you, kaya mas lalo kayong nalilito, no? So, maaaring ganun din ang ganap. We have 4 of Cups, ayan. So, tuloy, parang nawawala na tuloy kayo ng gana, no? So, maaaring ganun ang sitwasyon dito. Parang, teka nga muna, parang naiinis lang ako, dito na lang muna ako. Yung parang magdidesisyon tuloy ang iba sa inyo na mag-step back na tuloy kayo, hindi na tuloy kayo magpupursu ng kung ano man sana ang gusto ninyong gawin, ano? Maaring ganun ang sitwasyon ng iba. For others of you, there could be opportunities already coming in. May mga kumakatok na ng mga oportunidad at posibilidad sa inyo, pero hindi ninyo ito pinapansin. Maaring ini-ignore ninyo, or maybe hindi ninyo talaga pinapansin ito, no? Maaring dahil siguro sa inis na ninyo, sa nawala na kayo ng gana, no, yung mga ganon. Kaya this is an wake up call for you, Pisces. Nabuksan ninyo ang inyong mga mata, ang inyong mga tenga, ang inyong puso para sa opportunities na kumakatok sa inyo, because you never know, baka ito na yung maghahatid ng prosperity and abundance into your life. Maaring ito na yung opportunity na maaring hinihintay ninyo na kahit tagal na, no? Maaring ganun ang ganap. So, good luck, Pisces. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.